afternoon. So, late nating naumpisahan yung vlog natin. And our agenda for today is bibili tayo ng mga electric fan. So, see, guys, ito yung pinipili namin for the gazebo. Kasi, the design is very good. Ay, pogi naman. Ah, pogi-pogi. Ayusin mo na yaman. Ayaw, may kakain kang bulog Di na ka pogi. Ang pogi-pogi. Hi guys! Good afternoon! So, late nating naumpisahan yung vlog natin. And our agenda for today is bibili tayo ng mga electric fan. Kasi guys, I just told you nung isang araw na magkakaroon tayo ng i-repair natin yung gazebo, di ba? So, para maamba na natin yung mga wirings doon sa specific na gazebo na yon. So, bibili na tayo ng electric fan para doon sa may function area. So, ayun, para hindi masyadong mainitan yung guest and if ever na malamok, di ba? So, ma-open nila. Kaya, pupunta kami ngayon doon sa may City Hardware yata, sa may bandang Bataan. Doon tayo maghahanap. Kasi meron din tayong meeting with the architect today. Ayan, kakausapin natin siya. And kasama natin si Ivan dito. Very busy playing. Hi, Ivan! You say hi to the vlog? Hi! Busy playing. Dito, kasama natin si Milan driving. Hi, Doc! Hi! And right over here, Sherry Ann, hi, James, and Katkat. So, ayan guys, balitaan ko kayo pagkarating namin doon. I'll update you guys. So guys, nandito tayo ngayon sa City Hardware. Hanap tayo ng electric fan for the gazebo. Pero nauna ng simbilan, kasama niya yung isang nagtatrabaho, ina-assist na tayo. So ayan si Baby Iwan. Tara, I'll see you later. Ayun na. Ayan na simbilan. Gan Wish to find something? Malit yan? It is okay. You think so? Black ang ganda. Decorative fan, no? Oy, eto. Di ba? I told you, same one. Hey, that is for indoors, I think. Eto, awakan mo Ano muna. yung pang outdoor, resort? So, see, guys, ito yung pinipili namin for the gazebo. Kasi, the design is very good. Pero parang nare-reject tayo. Gusto ni Milan yung medyo ma-hard. Kasi medyo mahina daw. Weak daw. Tara. Hindi naman yan. Heavy wind. Ano ba? Ito pang outdoors to? Pang terrace po ba? Usually terrace? Oo, pang gazebo. Open area talaga na. Hindi pwede yung mga Nakala ko pang terrace. Ano po yung pwedeng pang outdoor? Usually kasi may mga ginagamit na outdoor is yung mga heavy duty na mga fans. Saan kaya kami makakahanap ng ganun, sir? So, heavy duty daw yung kailangan Yes po. since Yung we're mga using it mga for blades po nun outdoors. dapat yung mga metal blade po talaga. Metal blade. Yes ma'am. Kasi ito mga decorative talaga siya ma'am. Usually ang ginagamit, ano ba siya ma'am? Para siyang tawag dito, warehouse type. Hindi. I show the picture. So, ito yung pinagpipilian natin, guys. Itong kulay black na ito. Ayan. Pero ang problema, parang wala yata silang stocks kasi kailangan namin ng dalawa. Sinasuggest nila yung kulay gray daw yung kuhanin namin. Pero ayaw naman namin ng gray kasi hindi siya magmamatch doon sa kulay ng pintura, doon sa may gazebo. So, magiging baduy.
So, tignan natin kung may mahanap na black. Otherwise, hanap tayo ng iba. Mag-hi kayo. Kasama kayo sa vlog. Hi po! Thank you po for helping us here dito sa City Hardware. Ano to? Bataan? Orani? Hermosa. Thank you po. Ay, pogi naman. Abugi-bugi. Ayusan mo na yaman. Ayaw mo may kakaigang vlog muna yun. Pogi. Ang pogi-bugi. Cheats ka na? The black one, can you order? Pogi naman ah. Ice kitchen ice. Ay, yeah. Ice kitchen ice. Ice cake siya, ice. Iwan na ice cake siya ba tayo? Ice kitchen. Iwan na ice cake siya. Ice kitchen. Ice kitchen ice. Kiss tita ka na. Mandiri ya kay ka. Kiss tita ka na. Kiss tita ka na. Tara, tara guys. We are torn. Binigay pa sa Deciding still. Ayan si Doc Milan, still deciding. Ano daw siya? Ano daw gusto niya? Bali, like this yung gagawin ko. Pili na muna natin yung isa. Then, na-testing ko. Tapos, buong sa susunod na araw, darating na isa. Kasi hinawakan ko Mariet ako. Ito kasi hiwa-hiwalay. Hindi gaya nito, isang buo siya. So, iikot malakas ng isang buo. Hindi gaya ng hiwa-hiwalay. Sama ba ako? Sama ako. Ay, kumari din eh. O, merong binili yung kapatid ko kay Baby Ivan ng mga bag. So, papakita natin sa inyo. So, actually, nagamit ko na ito. Kaya yung mga damit ni Ivan nandito sa gilid. Pero papakita ko lang, napakaganda. So, siguro dahil wala akong nakikitang ganito sa India, kaya tuwang-tuwa ako sa mga design na makikita mo online. So, ayan, napakadaming pocket. And papakita ko yung lumang ginagamit ko, first of all. Ito yung lagi kong ginagamit. If you will see, sobrang lumang-luma na, deteriorated na, sira-sira na. Siguro kapag Bumibigay na guys. bibigay na. Siguro kapag nakikita ako dun sa airport, siguro nung nasa airport ako, guys, pinagtatawanan ako ng mga nakakita sa akin. Kasi ang laki na ng sira, ginagamit ko pa. So, parang naawa sa akin yung kapatid ko. Binili niya ako. Thank you, Kat. So, wala na kasi akong time mag-shopping, guys. So, yung kapatid ko na yung nag-shopping para sa akin. So, ayan, o. Ito yung baby bag ni Baby Iwan ngayon. Ayan. May lalagyanan ng mga bottle. Tapos sa likod meron pa siyang packet na ganito. Ayan o. Napakaganda. And isa pa. Ito pa o. Ay, kaganda naman. So, ayan o. Ang daming lalagyanan. Ito meron pa lalagyanan ng bote. So, ayun. Alam mo ba guys, kahit na nagagastos ako ng napakadami dito sa Pilipinas, wala akong pakialam. Kasi sa India, hindi ko mahanap yung mga ganitong cute stuff. And ang napansin ko, dito sa Pilipinas, sobrang mura ng mga damit and mga gamit pang bata. Pero sa India, like yung bote, yung baso na pinang-giveaway ko ng binyag ni Ivan, yun is sobrang mura lang dito sa Pilipinas. Customized, nasa 150 na. Pero pag bibili mo yun sa India, same item, same quality, 450 pesos. So, siguro dahil ina-export pa doon, kaya nagmamahal. Kaya ngayon, talagang sinasamantala ko na yung pagkakataon para bilhin lahat ng mga gamit ni Baby Iwan para hindi na ako napapamahal sa India pa. So, ayan guys. Thank you, Tita Kat, for these bags. Hi guys. So, nakauwi na kami dito sa bahay. And kanina nga, naghanap kami doon sa may City Hardware, diba? Pero, yung gusto namin dun sa City Hardware, wala silang stocks. So, nagtingin din sila sa ibang anong tawag doon? Ibang branch nila. Wala din daw. So, ang nangyari is pumunta kami ng SM Balanga and nakahanap kami doon sa may Ace Hardware. And saktong-sakto, nakipagkita din nga kami kay Architect Andrew. So, nag-dinner lang din kami doon. Tapos, sinamahan niya nga rin kaming bumili ng mga electric fan for the gazebo. Kasi, papakita ko sa inyo sa isang araw, ini-install na kasi nila guys yung ceiling. So, 'di ba?
kapag gagawin na yung ceiling, kailangan nakapesto na yung mga ilalagay na mga wirings, yung mga ilalagay na mga electric fan para maayos na nga nila yung setup. So, ayun, kaya bumili na kami kanina ng mga electric fan na ilalagay doon. So, yung napili namin dun sa may Ace Hardware, guys, sobrang babait ng mga staff doon and talagang tinulungan nila kami sa paghanap and talagang tinignan nila yung stock room nila. So, doon, nakakita kami ng dalawang heavy duty na electric fan. Medyo may kamahalan lang, pero maganda din naman kasi yung design and aangkop siya doon sa design ng gazebo namin. So, yun yung pinili namin, guys. And meron nga siyang ilaw sa gitna. So, ayun. Mamaya ipapakita ko kung sakaling magpunta kami sa resort para makita nyo. And papakita ko nga din yung plano naming design doon sa gazebo if makuha ko yung 3D. So, ayun. And alam nyo ba guys, ilang araw na lang darating na yung mga biyanan ko dito sa Pilipinas. Kaya naman ay very excited na ako and ang dami ko na nga mga preparations like kung saan ko ba sila dadalhin, kung saan yung hotel na ibubuk namin. So, tignan natin kung saan ba magandang ipasyal sila, kung ano yung mas maa-appreciate nila. Comment kayo sa baba kung saan ko sila pwedeng ipasyal. And hindi ko alam kung idadalhin ko ba sila sa Boracay or Palawan. Let's see, kasi medyo parang ayaw nila guys na mag-eroplano pa. Dito na lang daw sa malalapit-lapit like siguro mga Puerto Galera, ganyan, yung Zambales, Pangasinan. Let's see. May mga idea ba kayo guys kung saan sila pwedeng ilibot? Tulungan nyo naman ako mag-isip and kung ano yung mga pagkain na gusto nyong ipatry ko sa kanila. Pero dapat, ang ipapatry na pagkain sa kanila guys, ulitin ko lang. No onion, no garlic, especially kay mommy and papa. Tapos walang itlog, walang non-veg. Only pure vegetables para matry nila yung Filipino food and delicacies. So, comment kayo sa baba and saan mahahanap yung mga pagkain na yun para hindi ako mahirapan. Tulungan nyo naman ako. Kay Jano naman, nakain naman siya ng onion and garlic. So, separate nyo yung mga ipapakain kay Jano para magkaroon tayo ng taste test kung pasok ba yung pagkain Pilipino sa panlasa ng mga Indiano. So, ayun guys. Baka maya-maya magpunta ako sa resort. Let's see kung anong mga update sa resort and kung ano na yung mga kaganapan doon. So, thank you all for watching guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.